Magandang araw po sa inyong lahat. Linggo na namang muli. Halina at samahan niyo po ako na magnilay sa Ebanghelyo natin para sa linggong ito, na kung saan ang Ebanghelyo ay tumatalakay sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatagpo ng yaman at kung paano ito aalagaan at kung paano ito uunahin at pangangasiwaan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ebanghelyo po natin ay inihahalin tulad sa isang yaman na natagpuan at itong ebanghelyong ito, itong ating yaman na ating natagpuan ay maaari nating sabihin na ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin, na kung saan ito ay pinagyayabong sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos, sa turo at aral ng Diyos sa kanyang mga salita o sa banal na Biblia at sa turo at aral ng simbahan. Kung tayo po ay natagpuan na natin ang pananampalatayang ito, natagpuan na natin ang liwanag at lalim ng nais na iparating ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na pakaingatan. Huwag na po natin pababayaang makawala pa. Huwag natin pababayaan na ito ay dumausdos pa sa ating mga kamay o dumausdos pa sa ating kaisipan. Huwag po natin hayaan na ito ay manatili lamang na parabang isang maliit lang na bagay na ating nakita o nakasama. Sa halip, ito ay pagtibayin natin, palalimin natin, at bigyan natin ng mas karampatang panahon at pagkakataon o oras sa pamamagitan ng ating pananalig, pagsasaliksik at pag-iingat sa kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin. Lagi po nating tatandaan, ito ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng iba, hindi mawawala at hindi ito ay nagbabago. Ito ay nanatiling buo, nananatiling sariwa, nananatiling punong-puno ng pag-ibig at pag-asa. At yun ay dumidepende lang sa ating lahat kung paano natin ito iingatan, kung paano natin ito payayabungin, at kung paano natin ito bibigyan ng sapat na oras at sapat na panahon. Yung bang tinatawag na maging sentro sana ng ating buhay, ng ating pagiging Kristiyano, ng ating buhay pananampalataya, ang bawat salita na nagmumutawi sa labi ng ating Panginoon, at ito ay patuloy dapat natin at pilitin natin isabuhay, ibahagi sa iba. Katulad nga anong nasabi sa pinakahuli ng Ebanghelyo ngayon, yung ang kwento tungkol dun sa mangingisda na napakaraming nahuli, ito ay pag papatunay at pagbibigay lalim sa ating lahat na darating at darating ang pagkakataon ng lahat ng ito ay Diyos ang magbibigay ng sapat na paghuhusga, sapat na desisyon kung sino at ano ang kanyang ah, isasama sa mga lalong-lalo na o hihiwalay ang mga mabubuti, magaganda at mayaman at maayos na mga isda kumpara dun sa mga sira at mga hindi na maganda, sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay ng kahatulan sa atin kung paano natin pinagyayaman ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan, ang kaharian ng Panginoon ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang kaligtasan ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig, ng ating pananampalataya, at sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, mga sakramento na ating pinagdiriwang, na ating binibigyan ng lalim sa pamamagitan ng ating pakikiisa. Ngayon, ito ay dumidepende, lalong-lalo na kung ang kaharian ng Diyos na ating natagpuan sa pamamagitan ng mga ito ay pinagyayabong natin at binibigyan natin ng mas maayos at mas matibay na pakikitungo, pakikisalamuha, pakikipagkapwa ay sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ay nagkakaroon ng lalim at
tibay yung ating pananalig sa ating Panginoon. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang dapat natin sarilinin lamang, kundi dapat ito ay ibahagi. Dapat ito ay ipangalap sa iba kagaya ng ginawa ng Diyos sa atin. Ang yaman, ika nga, ng tinatawag na perlas o ang yaman na tinatawag na natagpuan natin sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos ay dapat natin inaalagaan at pinapaglalim sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hindi ba tayong lahat kapag meron sa ating ibinigay, maliit man ito, o hindi naman ito masyadong may kamahalan, pero pag ito ay ibinigay sa atin, iniingatan natin hanggat maaari, itinatago natin, binibigyan natin ng panahon, nililinis natin, tinatago natin sa isang lalagyan na kung saan ito ay maiingatan at mapoprotektahan. Ganon din po sana ang gawin natin sa yaman na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang yaman ng kanyang salita, ang yaman ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, at ang yaman ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Mangyayari po lamang na ang kayamanan na ito, kung ito ay ating natagpuan na, ay huwag natin hayaang mawala. Ingatan po natin, linisin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa, upang tayo ay maging karapat-dapat na maging ingat yaman sa kaharian ng Diyos o sa paghahari ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Lagi po nating tatandaan, may hangganan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pagdating sa dulo ng tamang panahon, tayo ay huhusgahan kung paano natin iningatan, paano natin pinagyabong, paano natin uh, pinalago ang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, huwag tayong susuko, huwag tayong give up, ika nga, sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kung alam mo at alam mo sa sarili mo na natagpuan mo na si Jesus, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy kang kumapit, tuloy-tuloy kang pagyabungin ang paghawak mo sa paanan o sa kamay ng ating Panginoon, sapagkat yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung ito ay alam mong nararamdaman mo na at nakikita mo na at nahahawakan mo sa pamamagitan ng sakramento, ng turo ng Biblia at ng simbahan, at sa pamamagitan ng pananampalataya na meron ka, ay huwag na natin bitawan pa. Sa halip, patuloy natin ingatan, palaguin, pagyamanin, sapagkat ang tunay na paghahari ng Diyos ay sumisentro hindi lamang sa ating sarili, kundi ito rin ay tumutukoy at tumatalakay sa kung paano natin ibinibigay ang Diyos ang ating mga natutunan sa ating kapwa, sa mga taong ating nakakasalamuha. Yan ay isang matibay at malalim na paraan na pag-iingat, pagpapayabong ng tunay na yaman na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kaibigan, sa linggong ito, magnilay po tayo. Paano po ba natin isinasabuhay at paano po ba natin iniingatan ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin? Paano po ba natin pinagyayaman at pinalalago ang turo at aral ng Diyos, ang kanyang kaharian sa ating puso, sa ating pagkatao, at ito ba ay ibinabahagi natin sa iba? So pagpalain po tayong lahat para sa linggong ito. Ang aking pong dalangin ay patuloy tayong kumilos, patuloy tayong hanapin ang tunay na yaman na Diyos lamang ang makapagbibigay. At kapag natagpuan na po natin, huwag na po natin bibitawan. Huwag na po na natin hayaang humulagpos pa sa ating mga palad ang yaman na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat. O kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, baka sakali may natutunan ka dito, mag-subscribe ka lang at i-notify mo o i-click mo yung notification bell para sa susunod magkikita tayo ulit. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.